Another day, another vlog. Second day namin dito sa Baler at pauwi na kami. Dito kami nagstay sa Isles Transient House. Very accommodating at mababait ang may-ari. Aircon ang rooms, pwede ka magluto, may mga gamit silang panluto at may refrigerator. Mura lang ang kanilang rate. At higit sa lahat, ang isa sa nagustuhan ko, malapit lang siya dito sa may Baler sign, dito sa may plaza. Magpipicture muna daw kami dito bago kami umuwi. Siyempre, ibababa ko muna yung angkas ko para makapag-park ako na maayos. Tinuturo sa akin ni Utoy, bawal daw mag-park dito dahil may pedestrian lane. Kaya pagbaba ng angkas ko, dali-dali naman akong umalis dito. Kasi naaawa na ako sa kanya, salita siya ng salita. Napapagod ako para sa kanya. Hindi ko naman siya masagot kasi alam kong hindi niya ako maririnig dahil nakasuot nga yung helmet ko. So ayan, dumating na ibang kasama namin, naayos na lang namin yung mga motor namin. May lumapit nga pala sa amin galing sa Department of Tourism. Ipopost daw ang picture namin sa page na hindi naman namin natanong kung saan. Magsiupo daw kami para maganda raw ang aming kuha. Maghintay lang daw kami habang maubos daw ang mga sasakyan. Mukhang gagabihin kami rito kasi hindi maubos-ubos ang mga sasakyang dumadaan. Yon, hinihintay na lang natin yung itim na van. At ayun, meron naman tricycle na dumaan. At ayun na nga sa wakas, nakatsyempo na rin na wala nang dumadaan. Syempre, habang kami kinukuhanan, yung isa naming kasamahan, meron siyang naisipan. Nag-request pa ng isang picture yung wala naman daw na helmet na suot-suot. Para daw ang mga mukha namin ay makita at mamukaan. After ng picturean, kami na may nag-ready na para sa aming paglisan. Para meron ako napansin, para na akong tumutula. Bakit nga ba ang bidyong ito ay pauwi lang? Dahil yung papunta namin dito sa Baler galing Bulacan ay nabura ko nang hindi ko inaasahan. Nagkita-kita kami sa Dunkin Donuts sa Marilao sa Shell ng last Friday. 10 p.m. ang call time at nag-take off kami ng 11 p.m. Kasama sa naburay yung mga stopover at masasayang huntahan. Ayan na ang arko ng Baler, nagpapasalamat na. Salamat din Baler. Kahit sa maiksing panahon, napasaya mo kami. Maraming salamat sa experience, lalo-lalo na ang surfing experience. Naging pro surfer kami ng partner ko. Pro bagsak, pro gulong, pro laglag, puro sablay. Kaya pro surfer. Bukod sa surfing at enjoyin ang Sabang Beach, pwede mo rin puntahan ang Mother Falls at enjoyin ang freshwater. Very scenic ang view rito sa Baler. At meron pa kaming nakasabay na mga rider tourist. Siguradong nag-enjoy din sila katulad namin. Ang best time pala magpunta rito sa Baler is November to February. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero siguro dahil malakas ang alon sa mga panahon na ito. At napansin ko rin na medyo malamig din ang hangin. 268 kilometers away from Manila to. Sa may Luneta sa 0 kilometer mark. Travel time namin approximately 5 to 6 hours. Depende rin dun sa aming stopover. Kung private naman na sasakyan ang gagamitin, more or less, dagdag ka lang siguro ng mga 1 oras. Meron na nga palang binubuksang kalsada. Galing naman ng Dinggalan papunta rito sa Baler. Kaya pag natapos yung proyektong yun, kahit hindi ka na dumaan dito sa may Bungabon o kaya sa may Pantabangan, ang madadaanan mo na lang dun ay yung magandang view sa may Gabaldon. Siyempre, ang Dinggalan, tapos dito na nga sa Baler. Isa sa magandang experience sa pagmumotor ay yung makikita mo yung kapaligiran. Tsaka yung lakas ng hangin na yung mararamdaman na hindi mo ma-experience kapag ikaw ay nakasasakyan. Heto na naman, para na naman akong tumutula nito. Kaya pala Friday night kami umalis. Siyempre para makasama yung may mga trabaho after office. Yung iba, naglaba at namalansya pa. Inihahanda na nila ang mga damit nila para sa susunod na linggo. Dumating nga pala kami sa Baler ng Sabado ng umaga. Medyo madilim pa. Yung kausap naman namin tao, doon dapat sa tutuluyan namin, tulog pa. Kaya naghanap kami ng ibang matutulugan. At doon nga kami natuloy sa Isles Transient House. Ayos naman at very accommodating ang may-ari. Gated pa yung property, kaya secure yung mga gamit at mga sasakyan. Sa bait ng may-ari, pinayagan kami mag-check-in ng 7 a.m. Siyempre, dahil wala pa kaming tulog, natulog muna kami. Tapos yung dalawa naming kasama, hindi muna sila natulog dahil namalengke sila. Nagising kami, mag-aalas 11 na. At ang nakakatuwa, may tanghalian na.
After namin kumain ng tanghalian, pahinga ng konti, inom ng konti, at yun, inaya ko yung partner ko magpunta kami sa beach para mag-surf. And the rest is history. Kaya naging pro surfer na kami dito sa Baler. Masarap talaga mag out of town lalo na pag ganito yung view makikita mo. Makikita mo yung mga puno, may mga moss, alam mong hindi sila na-touch ng mga tao. Well preserved sila. Napakaganda ng kalsada, walang traffic, presko at malamig ang hangin. Yung habang tinitignan mo yung paligid parang kinakausap ka nila. Ewan ko baka ako lang yun, ewan ko sa iba. Ito habang binabagtas namin itong kahabaan ng kalsadang ito. Mapapansin mo yung mga puno sa kaliwa oh. Yun, para ka nasa ibang bansa. Huminto pala kami rito sa malilim na punong ito para umandar ulit mga kasama namin. Napansin ko chill ride lang yung mga kasama ko. Kaya naman naisipan ko na sila ay i-video. Hahabulin ko sila at lalagpasan ko sila isa-isa para makasama sila sa bidyong itong ginagawa ko. Parang hindi ko sila makita at malayo pa sila. Ayun, meron na ako nakitang isa. Sana abutan ko at para malagpasan ko siya. At ayun, may tricycle pa ako nakasalubong. Sa wakas, inabutan ko rin sila. Ayun, meron pang dalawa. Isa, dalawa. At meron pa pala natitirang isa. Kailangan pa natin maabutan para naman siya ay makasama. Sa wakas, nalagpasan ko rin siya. Buti na lang talaga at chill ride lang ang takbuhan nila. Kung hindi, hindi ko talaga aabutan yung mga yan kasi malalakas sa mga motor nila eh. Plus meron pa akong angkas. At ayun na nga, after ko silang lagpasan, sila naman ang pinalagpas ko sa akin para maganda ang video pagpasok dito sa tulay na to. At ayun, kumakaway pa si kuya. Ang mga kasama ko pala rito yung mga kumpare ko at mga kababata ko. Year 1999 pa lang nagmomotor na kami. So alam nyo na medyo Jurassic na kami pagdating sa pagmumotor. Meron nga kaming kasama rito yung pinakabata. Siguro nag-start kami magmotor baka mga 6 years old pa lang siya. Tapos siya pa may motor ngayon na pinakamalakas sa amin sa lahat na magkakasama. Naalala ko tuloy yung unang motor ko, yung Krypton. Gawa ng Yamaha. Pag nagpupunta kami ng Malolos kasama ang tropa, tuwan-tuwa na ako kasi napakalayo na yun para sa akin. Well, those were the days. Eto, mabalik tayo sa video. Ganda na naman ng tanawin dito. Napaka-smooth ng kalsada, walang lubak. Malapit na kami sa Zigzag Road, papuntang Bungabon. Medyo pakurba-kurba na rito ang kalsada. At dahil meron akong angkas kasama ko ang partner ko, sa hulihan kami pumwesto para naman ma-enjoy ng mga kasama namin yung likuan dito. Medyo mahaba-habang likuan to. Siguro sa tansya ko mga nasa kulang 2 oras to. Lalo na may angkas na katulad ko, ang takbuhan lang ay 30-40. Pag lumiliko, nasa 30 lang, minsan 25 pa. Kaya ako pinauna sila, ang likuan nila nasa 40 pataas. Pinakamababang liko nila nasa 40. Meron kaming hinintuan rito para mag-stop over eh. Nagkape muna yung isang tropa. Kumain na noodles at itlog. Hindi ko na naisama sa video na ito. Kasalukuyang naiiwan na kami rito ng partner ko kasi nga medyo mabagal lang yung andaran namin, takbuhan namin. Kaya habang binabagtas namin ang lugar na ito, tinitignan na rin namin ang magandang senaryo sa paligid. Meron lang mga parte rito na bako-bako katulad niyan. Nispalto lang yung mga part ng kalsada. Ni siya isang buo. Kaya medyo uneven yung kalsada. Konti lang din ang sasakyan na dumadaan dito. Lalo na at linggo kami pauwi. Halos kami lang ang dumadaan. Pero syempre, hindi dahilan yon para pumasok ka sa kabilang linya. Safety first, katulad nun, may nakasalubong ako, biglang liko. At nandito na kami sa arko ng Aurora o boundary ng Aurora at Nueva Ecija. Medyo presko pa rin ang hangin sa lugar na ito. Kasalukuyang hindi ko pa rin nakikita yung mga kasama ko. At nandito na nga kami sa Labi Bridge sa may Bungabon, Nueva Ecija. May resort dito sa tulay ng Labi. Maraming mga cottages at marami kang pwedeng paliguan.
Pero nung dumaan kami rito parang stagnant lang yung tubig, hindi siya running water. Siyempre, chill ride lang. Parang Sunday ride lang na papaalis, pero pauwi na. Ito na yung Bungabon signage, narating na namin at nalagpasan na. Patapos na yung likuan dito. Kaya mapapahinga na rin ang katawan sa liko kaliwat kanan. Hindi ko na nakuhanan yung stretch ng papunta ng bayan ng Bungabon. At nandito na nga kami sa may Kabanatuan. Meron ako nakitang simbahan dito. Katedral yata ito ng Kabanatuan. Sa kanto lang ito ng papuntang San Jose. Nakuha niya yung atensyon ko kasi ang ganda-ganda ng simbahan na to. Pero syempre iba pa rin talaga pagka sa personal or sa naked eye mo makikita yung view. Ang advantage naman ng camera, matititigan mo yung araw. Hindi natin kayang gawin yan sa naked eye. Nananghalian pala kami at nag-stop over sa BB Comeback sa may bandang Cabanatuan City. Masarap yung kalderetang kambing nila doon at tinumis. Iba-iba yung tinumis nila. Merong tinumis na merong usbong ng sampalok. Meron namang tinumis na parang dinuguan. Pero kahit ano pa yan, masarap naman pareho. Medyo mabilis-bilis na uli ang takbuhan namin dito kasi maganda ang kalsada, malapad. 3 lanes siya at wala masyadong sasakyan. Kitang-kita mo yung dulo sa harapan kasi nga diretso lang siya. Kaya medyo safe humataw. Pagapan na kami rito, hindi ko na napakita yung stopover namin sa Fuel Star. Medyo hataw lang ng konti. Overtake lang tayo ng bahagya. At narating na natin ang arko ng Gapan City. Maraming salamat po, sabi niya. Salamat din, Gapan. At pagkatapos nating makasabay at malagpasan itong truck ng mga bigas, dahil busog, nakapag-stop over, nakapagpahinga, chill-chill ride lang, habang binabagtas natin ang kalsada ng Nueva Ecija patungong Bulacan. Maganda pa rin naman ang kapaligiran. Yun nga lang, medyo mainit. At sa wakas, narating na namin ang boundary ng Nueva Ecija at Bulacan. Maraming salamat, Nueva Ecija. Andito na kami ngayon sa San Miguel, Bulacan. Overtake naman ako sa kanan. Medyo konting hataw lang. Piga-piga ng konti. At narating na namin ang boundary ng San Miguel, Bulacan at San Ildefonso. Salamat, San Miguel, Bulacan. Bypass road na kami dito. Papunta namang Bustos, Bulacan. Piga-piga uli ng konti para maaga makauwi. Heto yung kalsadang maihahalin tulad ko sa NLEX or Expressway. Kasi wala kang kasalubong dito. Ang downside lang nito merong crossing, may mga tumatawid sa mga bayan-bayan. Pero makikita rin naman yung mga crossing kasi may mga road signs naman. Kaya para dun sa may mga motor na below 400cc at gustong ma-experience ang expressway, kahit wala ka sa expressway, try nyong dumaan dito sa may Balagtas Bypass Road. Pero syempre doble ingat pa rin dahil nakamotor lang tayo at bawal ang kamote. Kahit di ka nakamotor, syempre doble ingat pa rin. Kahit anong dala mong sasakyan, dapat courteous ka sa kalsada. Hindi yung makakita ka lang ng butas, pasok. Isa sa magandang view rito sa Bypass Road, ang Bustos Bridge. Maganda rin ang view rito. Pantay ang kalsada, malakas ang hangin, pwedeng-pwede ang chill ride dito. Nasa 80 ang takbuhan namin dito. Ibang iisipin dito kundi ikaw lang at ang kalsada. Napakasarap talaga magmotor. Tuwing nagmumotor ako, iba yung pakiramdam eh. Yung feeling na hindi makapasok yung si Tanda. Sabi nga ni Morgan Freeman dun sa interview kay Jimmy Kimmel. Sabi niya, don't let the old man get in.
Alam ko nasa 90 na takbuhan ko rito eh. Parang dinaanan lang ako na 20 takbo ko rito ni Parin Tope eh. Ayun oh. Dire-diretso siya oh. Hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Pero mabilis talaga yung motor ni Parin Tope na yan. Tumatakbo ng 125, 127 yun eh. Ako naman pasipat-sipat baka may sumunod. Ayun, si Paring Choy nasa likuran ko. Nasa kanan ko pala siya. Chill-chill na lang yan kasi malapit na kami lumiko doon sa Bulihan papuntang Balagtas. Ganda talaga dito. Hindi ako makaka-get over. Para kaming nasa expressway. Para kaming naka 400cc. Kahit 155 lang dala namin. At heto na nga. Nakakita mo ba yung pulang kotse na yon? Sabi ko kay partner, dumi pa na siya. Dahil lalagyan namin ng background music ang pinali ng video na ito. Pero naisip ko, wag na lang kasi mahirap maghanap ng background music. Lagi may copyright issue. Ayun na nga, narating na namin ang Bulihan. Ito yung kalsada papunta sa may Balagtas papuntang MacArthur Highway. Medyo masikip lang ang kalsada rito kaya medyo traffic, lalo na't linggo. At last, touchdown. Dunkin, Shell Marilao, Bulacan. Bumili muna kami ng donut para makakain ng matamis, makarecover sa pagod. 2 donut sa akin, munchkin sa kanya. Sobrang haba ng video, wala na akong maikwento. Ayan, sabi ko sa kanya, mag-peace sign na lang tayo at tapusin na natin ang video na ito. Approve. Okay, peace, sabay ilaw. Ayos.